Good day everyone, so today we will be discussing the ERG theory of Alderfer. But before everything else, did you watch or read the Maslow theory? If yes, then you will understand immediately our lesson kasi it is based from Maslow theory. May onting difference lang but still it is based from Maslow theory. So now let me introduce to you who is Clayton Alderfer. So he is an American psychologist who was born in Silverville on September 1, 1940. He graduated at Yale University in 1962 with a degree of BA in psychologist. He passed away on October 30, 2015. So he died at the age of 75. So let me discuss to you the brief background. So Clayton Alderfer proposed his ERG theory as a means of explaining human motivation and justifying the human desire to fulfill various needs. So Alderfer proposes frustration regression theory as well. So later on I will explain to you the human motivation, but first, what does frustration regression mean? So it is when an individual is trying to fulfill higher needs but he can't achieve it. So babalik siya sa lower level of needs, meaning i-divert niya yung attention niya sa mas mababang level of needs para mas madaling i-achieve. For example, when a child is trying to ride a bike, pero every time na he will practice to ride a bike, lagi siyang natutumba, lagi siyang nasasaktan, lagi siyang nasusugatan. So instead na mag-play siya or mag-practice siya ng mag-bike, i-divert niya yung attention niya, mag-shift yung attention niya sa mas mababang level of needs. Meaning, babalik siya sa paglalaro ng mga toys niya kasi doon ma-fulfill niya yung comfort. Hindi na siya matutumba, hindi na siya masasaktan or masusugatan. Yun yung sinasabi ng frustration regression mean. So, let me discuss to you what does human motivation. So, according to Alderfer ERG theory, which is an acronym for existence, relatedness, and growth, a person can be motivated by more than one need simultaneously. Furthermore, frustration regression theory states that if an individual does not meet higher order needs, they tend to revert to lower order needs. Yun yung in-explain ko kanina sa example. So, ang sinasabi ng ERG theory, pwede daw i-achieve ng isang tao yung level of needs ng sabay-sabay. Sa Maslow theory kasi, masyadong strict yung theory kasi ang sinasabi doon, kailangan mo munang i-achieve yung lowest level of needs bago mo ma-achieve yung highest level of needs. Pero kay ERG theory, pwede mo siyang i-achieve ng sabay-sabay as long as kaya mo. So now, let me discuss to you the three levels of needs of ERG theory. But before that, as you can see in the photo, 5 yung nakalagay. Yan yung theory ni Maslow kasi 5 level of needs kay Maslow. Pero kay ERG, pinagsama niya na ang physiological needs at safety needs, which is yun na yung existence. Then social needs, yun yung relatedness, and self-actualization and self-esteem, which is yun yung growth. So first, let's discuss what does ERG theory means or the 3 levels of ERG theory means. So E stands for existence. When we say existence, it is the need for basic material needs like physiological health and safety. So ano nga ba yung mga basic needs natin for us to exist? Of course, clothes, shelter, and food. Yun yung 3 basic needs natin for us to exist. Yun yung sinasabi ng existence. So, R stands for relatedness. So, relatedness talk about the need of interpersonal connections, social status, and recognition. Meaning, ang sinasabi ng relatedness dito ay yung relationship natin towards to other people. For example, our relationship to our family, friends, to our community, and to our loved ones. Ang sinasabi ng relatedness ay yung mga relasyon natin sa other people, our relationship, our connection to other people.
meaning it is our social life. And G stands for growth. It is intrinsic desire for personal growth and self-improvement. From the word itself, growth. Ano nga ba ang sinasabi ng growth? Siyempre, it is our development. Self-fulfillment. As an individual, as a human being, we have our own goals and desires in life. So when we tend to achieve that goals and desire in life, syempre makikil natin yung self-fulfillment, yung personal growth, and yung self-improvement. Yun yung sinasabi ng growth. So, ulitin ko lang, ang tatlong level ng ERG theory, pwede natin siyang i-achieve ng sabay-sabay. Difference between Maslow and urge theory. Maslow's hierarchy of needs consists of 5 levels of needs, while urge theory has 3 levels. Second, urge theory believes an individual can meet multiple needs at once, while Maslow's believes an individual meets one need before moving on to the next need. Third, Alderfield proposed this frustration-aggression theory as well. So, ang hierarchy of needs ni Maslow ay binubuo ng 5 antas ng pangangailangan, samantalang ang urge theory naman ay 3 pangangailangan. Second, ang urge theory ay naniniwala na kayang-kayang pagsabayin ng isang individual ang lahat ng pangangailangan, samantalang ang kay Maslow naman is kailangan niyang tugunan ang isang pangangailangan bago pumunta sa isa pang pangangailangan. Difference between Maslow and urge theory. First, structure of need. Maslow's hierarchy proposes a 5-tier pyramid whose lower needs must be satisfied before moving to higher ones. Urge theory simplifies these to 3 core needs and allows for more flexibility. Multiple needs can be pursued simultaneously. Second is satisfaction and frustration. Maslow suggests that unmet lower-level needs hinder progress to higher levels, while urge allows for regression. If higher needs are unmet, individuals may focus back on lower needs without strictly following a hierarchy. Ang hierarchy ni Maslow ay nagmumungkahi ng 5 pyramid kung saan ang mas bababang pangangailangan ay dapat munang matugunan bago lumipat sa mas mataas. Ang urge theory ay pinasimpli ito ng pangunahing pangangailangan na nagbibigay ng higit na kakayahang umangkop ng maraming pangangailangan at habulin ng sabay-sabay. For example, kay Maslow, may isang estudyante na nagugutom at hindi siya makapag-focus sa kanyang pag-aaral kasi siya ay hindi pa nakakakain. Sa urge theory naman, maaaring magkaroon siya ng pangangailangan sa pagkain at maaaring magkaroon siya ng pangangailangan sa pag-aaral. At pwede na itong pagsabay-sabayin. Similarities between Maslow and urge theory. First, focus on human needs. Both theories are all about what drives humans' behavior. They recognize that needs motivate us. Second, categorization of needs. They group needs into different levels or categories. Maslow has 5 levels, while urge theory has 3. Sa pagkakaparehas nila is pareho silang tungkol sa kung ano ang nagtutulak sa pag-uugali ng tao at kinikilala nila na ang pangangailangan ay nag-uudyok sa atin. Pangalawa is pinagpapangkat nila ang mga pangangailangan ng iba't ibang antas o kategorya. Si Maslow naman ay 5 antas samantalang urge theory ay may 3. Criticisms and limitations of ERG theory. Lack of empirical support. Definition. Kulang sa scientific studies or research para patunayan ang theory. Di pa siya masyadong proven kung effective talaga siya. Example, as a student. Imagine, may sinabing bagong study method na nakabase sa ERG theory. Pero dahil kulang sa research, di pa siya sure kung effective talaga sa lahat ng students. Kaya risky ito kung ito ang gagamitin mo para sa exam. Example, as a teacher. Gusto mong gamitin ang ERG theory para i-motivate ang mga students mo. Pero dahil kulang sa evidence, di ka sigurado kung ito ay makakatulong talaga sa lahat ng students mo or baka may iba pang mas effective na paraan. Broad categories. Definition.
Masyadong malawak ang mga kategorya. Minsan, di nakaka-capture ng maayos ang iba't ibang specific needs ng mga tao. Broad categories. Definition. Masyadong malawak ang mga kategory. Kaya minsan hindi niya nakukuha ng maayos ang iba't ibang specific needs ng mga tao. Example, as a student, ang existence need ay sakop ng physical needs at security. Pero iba ang feeling ng gutom sa insecurity sa exams, di ba? ERG theory. Nagsasama ng needs na ito sa isang kategorya, kahit may pagkakaiba-iba sila. Example as a teacher. Kung gusto mong tulungan ang student sa existence needs, halimbawa, buat pagkain at school security ang sakop nito. Pero baka ang iba ay may food issues lang at di security. Kaya di lahat ng students ay matatamaan ng parehong approach. Inconsistent application. Definition. Hindi lahat ng oras or sitwasyon ay effective ang ERG theory. Depende ito sa context or environment. Example as a student. Sa isang classroom, yung relatedness or pakikipagkaibigan baka makamotivate sa ibang students. Pero sa iba naman, mas gusto nila na mag-focus na lang sa sarili nilang goals. Example as a teacher, kung magpapateam building ka para sa relatedness needs, maaaring mag-work sa ibang classes, pero sa ibang competitive classes, di ganun ka-effective kasi mas focus sila sa individual achievements. Assumption of universality. Definition. Ina-assume ng ERG theory na pare-pareho ang needs ng lahat ng tao, kahit di naman laging ganun. Example as a student. Baka ikaw mas priority mo yung growth or personal development, pero yung iba naman, mas gusto mo na ng existence or financial security para sa allowance or food. Di naman lahat ay may parehong priorities. Example as a teacher. As a teacher, kala mo lahat ng students mo ay gusto mo na ng relatedness, friendships. Pero yung ibang students mo, gusto talaga ay personal growth and development, lalo na sa mga mahihilig sa academics. Limited focus on contextual factors. Definition. Di masyadong kinoconsider ng ERG theory yung specific situations or environment na makakaapekto sa motivation. Example as a student, kahit may allowance ka, kung sobrang dami ng schoolworks at stress ka na, di ka pa rin motivated mag-aral. Di ito masyadong na-address ng ERG theory. Example as a teacher, kahit increase mo ang benefits ng mga students tulad ng mas magandang classroom or lunch break, kung ang curriculum ay sobrang hirap, baka mawalan pa rin sila ng motivation. Di kasi kinoconsider ng ERG theory ang stress factors. Challenges in practical implementation. Definition. Mahirap i-apply sa totoong buhay kasi medyo vague or kulang sa specific steps ang theory. Example as a student. Sabihin natin gusto mong mag-focus sa growth needs, pero ano ba specifically ang gagawin mo? Mag-aral ng new skill? Magpa-promo sa organization? Walang malinaw na steps kung paano mo gustong mag-focus sa growth. Example as a teacher, gusto mong tulungan ang students mo sa growth needs nila, pero paano mo exactly gagawin yon? Workshops ba, projects, or ipaparticipate mo sa mga competitions? Di ganon ka-clear ang implementation ng theory. In short, ang ERG theory ay may magandang insight pero may mga limitations din siya na kailangan ng dagdag at adjustments para talaga maging useful sa students at teachers sa iba't ibang situations. These are the effects of the ERG theory. Existence. Ang definition ng existence ay, ito yung mga basic na pangangailangan ng bata para sa physical well-being at security. Example, kailangan ng mga bata ang essentials tulad ng pagkain, tirahan at kaligtasan. Halimbawa, kapag ang bata ay may regular na pagkain at nakatira sa ligtas na bahay,
mas nagiging confident sila mag-explore ng paligid. Kapag nararamdaman nilang secure sila sa presensya ng kanilang mga magulang or caregivers, nagiging mas open sila sa pag-interact sa kanilang paligid. Relatedness. Definition ng relatedness ay ito ay ang mga pangangailangan para sa social connections at positive relationships. Example, ang mga bata ay natututo at lumalago sa pakikisalamuha sa pamilya, kaibigan at guro. Halimbawa, kapag nakikipaglaro sila sa mga bata, natututo sila tungkol sa sharing, turn-taking at empathy. Ang magandang relasyon sa adults o kapwa-bata ay nakakatulong sa kanilang emotional development tulad ng pagkakaroon ng malasakit at pagiging magalang sa iba. Growth. Definition. Pangangailangan para sa personal development, learning at independence. Example. Habang lumalaki ang mga bata, nagsisimula silang mag-explore ng kanilang mga interest sa pamamagitan ng laro at mga learning activities. Halimbawa, kapag nakompleto nila ang isang puzzle ng mag-isa, nakakaramdam sila ng sense of accomplishment. Nagbibigay ito ng boost sa kanilang self-esteem at tinuturuan sila ng independence. Ang mga activities tulad ng drawing o paggawa ng crafts ay nakakatulong sa cognitive at emotional skills nila. In short, ang ERG theory ay nagpapakita kung paano ang bawat pangangailangan ay may mahalagang papel sa growth ng mga bata mula sa physical security hanggang sa social skills at personal development. Application of the ERG theory as a student. Existence needs. Kung may sapat na nutrition at safe ang environment, mas nakakapag-concentrate ang mga student sa kanilang lessons. Relatedness needs. Ang pakikipagkaibigan sa mga kaklase at pagsali sa mga group projects ay nagpapalakas ng teamwork at nagiging mas masaya ang pag-aaral. Growth needs. Sumali sa clubs o mag-aral ng bagong skills tulad ng photography para magkaroon ng self-confidence at bagong kaalaman. Application of the ERG theory as a person. Existence needs. Kapag may balanced diet at sapat na tulog, mas energetic at handa sa mga activities sa araw-araw. Relatedness needs. Ang mga regular na bonding sa family at friends ay nagbibigay ng support system lalo na kapag may mga challenges. Growth needs. Pumasok sa hobby tulad ng pagtugtog ng instrumento o pag-aaral ng bagong language bilang bahagi ng personal growth. As a teacher, existence needs. Kung may sapat na mga materyales gaya ng books, markers at projectors at maayos ang classroom, mas nagiging effective ang pagtuturo dahil hindi kailangan mag-worry ng guro sa mga basic teaching needs. Relatedness needs. Ang regular na pakikipag-usap sa mga estudyante at mga kapwa-guro, gaya ng weekly mentoring or team meetings, ay nakakatulong sa mas magandang samahan sa school at nagbibigay ng suporta sa kanilang teaching growth needs. Ang pag-attend sa seminars, workshop o pagkuha ng advanced courses para sa teaching ay nakakatulong sa teacher na matuto ng bagong methods at tools na makaka-benefit sa kanilang mga estudyante. Conclusion. Ang Alder-First ERG theory ay mahalaga sa modern workplace kasi nagbibigay ito ng flexibility sa motivation. Ang theory niya ito ay kumikilala na bawat tao ay may iba't ibang pangangailangan sa iba't ibang panahon. Sa madaling salita, hindi laging pareho ang priority ng isang tao. Minsan, mas importante sa kanya ang mga pangangailangan depende sa sitwasyon. Sa ERG theory, may tatlong uri ng needs. Ito ang existence needs o mga pangangailangan para sa kaligtasan at physical na kaginhawaan tulad ng mga sahod or mga benepisyo. Relatedness needs, pangangailangan sa relasyon, connection, at pagkikig-ugnayan sa iba. Ang pangatlo ay ang growth needs. Pangangailangan ito sa personal na pag-unlad or pagtagumpay.
Ang mahalaga sa theory na ito ay mahalaga na mapunan ang bawat uri ng needs para manatiling motivated at productive ang isang employee or isang student. Kung hindi natutugunan ang isang particular na need, maaring tumutok muna ang isang tao sa ibang needs na mas madaling matugunan. Halimbawa, kung hindi sapat ang sahod, existence need, baka mas mag-focus muna siya sa pagkakaroon ng magandang relationship sa team, relatedness needs, habang naghahanap ng ibang paraan para matugunan ang existence needs. Sa kabuuan, ang ERG theory ay nakakatulong sa mga workplace ngayon dahil naiintindihan na ang mga motivation ay pabago-bago depende sa situation at sa kasalukuyan pangangailangan ng empleyado.